Hi, hello po. Magandang umaga po. Hali po kayo, mapasok po kayo dito sa bahay. Tingnan niyo po ang simpleng pamumuhay. Bahay na modelo. Yes, welcome po sa aming simple saan makita mo ang kalinisan. At simpleng bahay lamang, pero ngunit maraming bulaklak at malinis sa loob. Kaya kayo, pasok kayo sa munting bahay namin. Yes. So dito, sa bukid, ang normal na pamumuhay dito ay hindi yung magara. Hindi yung mayaman ka. Useless yung mayaman ka, pero yung sa loob ng bahay mo, hindi malinis. Siyempre dito sa bukid, ang kailangan talaga, ang kalinisan para hindi ka mahihiya kapag may bisita ka. Siyempre, magtulong-tulungan upang ang bahay ay maging malinis. Tulad ng pagwawalis at iba pa. Siyempre dito sa bukid kasi ang pamumuhay, simple lang. Para maging awareness tayo, maging handa, malay mo may bisita na darating. Siyempre kahit hindi lamang mayaman, siyempre magharbo kasi may mga gamit din, di ba? Like mga TV, siyempre yung mga radio, may towel pa ha, may towel pa. Siyempre minsan may lagyan ng module, mga sandal, mga gamit, pang kusina like paperwell, balunan, di ba? Siyempre dito nakalagay yung mga sapatos, eyeliner at iba pa, beaver, kahit anong mga sandal nilagay dito. And dito na side, dito yung nilagay yung mga like mga laruan ng mga bata like Barbie. At saka may mga kimpit pa ha, in fairness. At dito nakalagay yung mga TV sa mga bata. Siyempre may TV pa talaga. At least malinis ang tingnan, di ba? Kasi naka-arrange talaga. Ayun, siyempre nandito yung mga kusina. Siyempre tingnan yung mga ka-vlog. Siyempre ito yung mga proud na mga magulang, mga kabataan. May mga most thoughtful at iba pa mga awards sa school. Yan. Siyempre kailangan natin alagaan yung bahay natin. Kahit may help lang tayo, at least pagpasok ng bisita, maraming manlinis. Yes, nandito po sa kusina. Makikita natin yung talong. Kasi tingnan natin guys ha, tingnan natin. Kahit hindi kami mayaman, at least yung kadiro namin mapuputi. Diba? At yung tingnan natin guys, yung mga galon. Diba? Nagpapasalamat talaga ako sa parents ko ha. Siyempre yung kalaha namin, may hindi maitim, maputi talaga siya. Like mga lagyan ng tubig, fita, galon, at ipad. At dito naman nakalagay yung mga like, lagyan ng mga asin, bitsin, may tupperware pa ha. Dito naman yung mga sabon like Safeguard. At nandito naman sa side, nandito yung mga plato na kung saan nilagay. At saka guys, tingnan lang ha, malinis talaga, malinis tingnan. At yan lang po, maraming salamat. Ayan, hello! Hello na po dito sa mga kabunan to. Ito pala yung tubig na ginagamit nila dito. Tubig ulan ito. Actually, di ba, we believe na water is life talaga. So, makikita mo sa bahay na dito na walang masasayang kasi ito yung nakakatch ng tubig ulan. Tapos dito naman siya magsasat. Tapos ito, yung taga-linis niya. Bale, ito yung net. The purpose of this net is para linisin yung para hindi marumi yung nasa loob. So, walang mga insekto doon sa loob. Kaya dito nila ginagamit ito pang CR, ganun. And then, kung gusto mo maghugas dito, okay lang. Kasi, di ba, ang lamig, ang sarap din sa kama, di ba? Yung nakakatulog like ganyan. Oh my God. So, let's go here dito sa isa. Actually, dito sa isa. Kuha ko ng tubig. Okay, sample. Dito yan. Yan. And after this, pupunta ako sa CR kasi walang tubig yung CR nila. So, I will put tubig sa CR. So, dito yung CR nila. Yan. Yung CR nila actually is, diba, hindi nila pinatapon yung mga smoke. Diba? Kita nyo na ang ganda. Parang DIY siya na, oh my God, parang nakaka-touch, diba? Parang they save the environment because pinapangalagaan nila ito kasi diba, ito rin ang cause ng baha, diba? Kasi sa akin. So, kabunin ko, mag-CR muna ako. Hello mga kabun and to. So, syempre andito naman tayo ngayon sa bukid. Ngayong umaga, pag-usapan natin, di ba, pag bukid, ano ba yung unang magsisink in sa mind natin? Syempre, hindi mawawala yung ating, di ba? Yung kahit wala kang clock sa bahay, wala kang orasan, alam mo na nga, pag tanghali na, example, wala sila sa mood, gusto kasi nila ng milk tea. So, hindi ako nakadala ng milk tea. So, ito, tapos, ang sarap sa feeling, yung pagising mo pa lang sa umaga, meron kang papakainin. Ay!
Meron kong makakainin. Grabe kayo. Ang ganda. Pero dapat aware tayo sa kanila. Ayan, di ba? Nakikita mo pag nag-ano yan sila, nagtitilaok ba yan? Nagtitilaok yan sila. Ibig sabihin, anong oras na, let's say, alas 7, alas 12, or ating gabi, ganun. And also, aware po tayo ng mga estudyante kasi pag meron tayong, let's say, class or Google Meet, minsan kasali sila, di ba? Pero helpful, nakakatulong din po ito kasi nakakatulong kasi nakakapagpadami sila ng mga ng mga manok, and at the same time yung kanilang mga pinakain pwede na din maging fertilizer at the same time. And also ayan, yung iba't ibang klaseng manok, pang sabong ganun. Tapos ang lalaki nila, promise. So kung ako ang siguro nakakatakot kasi nung tuktuka sila ganito and ito na natamaan ako. Yun lang. So, let's value kung anong meron tayo, especially pag dito tayo sa bukid, and wag po nating abusugin yung mga animals kasi meron din po silang mga buhay. And as we protect our environment, we protect ourselves to save our home, our planet, our contagion. Thank you. Hello mga kabunento! So, sa bukid, syempre hindi mawawala yung kanilang transportation type. Kung sa syudad, meron silang mga Fortuner, mga Estrada, mga limousine, ganyan. Sa bukid naman, meron silang mga kabayo. Ayan, meron silang kabayo. Ano ba yung purpose ng kabayo sa bukid? Of course, papunta sa bukid. And then, kasi yung tubig dito is parang malayo. So, gamit ang kabayo. And then, malaki ang tulong ng kabayo. Even in the field of the agriculture, nakakatulong din ang kabayo. So, importante talaga yung halaga ng kabayo pagdating sa bukid. Kaya, di ba, very complete sila. And may baby na siya. Pero parang masungit yung kanyang baby. Gusto niya nakakatakot. At yan yung nanay niya. So, very helpful yung hayop. Talaga. Very, very, very helpful. So, let's value animals as we value ourselves. Tingnan natin ang mga flowers. Tingnan natin. Di ba, ang ganda? Dito tayo na saan. Ayan. Meron pa mga flowers dito na saan. Ayan. Aya-aya po sa mga mata. Dapat ganito po sa bahay. Ang sarap sa feeling na ganito ang bahay mo. Simple. Ayan. Mayroon po tayong mga DC dito. Dito na side ng mga flower. Hanggang doon sa likod. Ayan po. Mayroon po tayong tinatawag na orchids po dito. Parang tiger na style siya. Dito din na side. At ito rin color pink. At hanggang doon po. Meron po. At meron po tayong mga hand plants dito na tinatawag. Ang ganda po sa mata. Dito po yan. May hand plants po tayo dito. Napakaganda po ng mga hand plants natin dito. Ayan. At meron tayo dito na mga malalaking plants. Pwede ito pwede ito pang hotel, pwede ito pang sala, pang balcony. Ang gaganda po. Yan. Ang ganda, different sila, variety. Yan. Dito lang po tayo na sala. Ito yung uso ngayon, Tingnan nyo, ganda. Ay, may aso. Ay, yan. Different, po. Ano ba? Ang ingay mo. Dito din na side. Ano po tayo tinatawag dito na bird's nest. Yan. At dito din na side. During quarantine day, pandemic, yan yung mga nag-isip ng mga tao, ito. Gumagawa sila, gawa sa simento, at tela, yan, ito. Kaya, diba ang ganda? Tapos kulayan mo lang. So, ilalagay ko na dito. And then, ang daming bulaklak. Yan, mga wildflower. At saka syempre kahit sa bukid, diba? Meron pa rin silang GSAT para maka-access sila sa lahat ng channels na available. Pero depende yan sa load kasi may 200, 500, parang lahat na yata. Ayan, meron na silang babano. Yan. And then, basta ang daming bulaklak. Pwede na itong, kapag gusto nyong bumili, dito tayo. And then of course, hindi lang bulaklak ha. Multitasker talaga sila. Meron silang mga, patani. At saka meron silang, yan, umuusbong na sitaw. At meron na silang,
Silly green. Yan, peach silly green. So, ang dami talaga, basta, ang linis talaga ng kubo na ito, ng bahay na ito. So, let's go na. May kalabasa din sila. Huwag kayong magtaka. Tignan mo. Meron na silang flower. It means, flower after bunga na yan. So, halika na. So, ayan guys. Ang tawag nito sa amin is kale. Ito kasi is kale and tawag nito upo. Ayan. So, it's a Blanc term, upo. It means English is dustpan. Dustpan. Sa amin, upo. And kale. Pero funo yan ha. And kale is used by Sarangan people. While funo is sa South Cotabato. Ayan. Iba-iba tayo ng variety sa ano. So, ginagamit din ito sa example pang ganyan, pag ano, sa mga bata. Halika na. And also, naniniwala kasi kami na bawal kasi ito gamitin pampalot sa mga bata. Kasi magpayat ka daw. Tama, di ba? Magpayat kasi tingnan nyo very thin. So, kung may palot, so atong yung kabayo mang, ipagawas na siya. Gawas. Dali na, let's go na mang, mag-atulot sa mga. So, morning ginagamit po sa, ayan. Ginagamit ko po siya sa mga kabayo sa nito. Ayan, di ba? Wala example, kabayo jud mi. So, kani man good example, kung ihampas man pag ihampas ko sa'yo, dapat 1 week mo ihampas ko kung gusto mo sumali ng mga pageant para magpayat ka. Tapos, dito kasi sa bukid, syempre pag gising mo maraming mga dahon, tapos magwalis ka, gano'n. Tapos magkape ka, gano'n. Ang sarap talaga sa piling, lalo ngayon sa pandemya, di ba, kailangan natin, mas nakakatulong na binibigyan natin ng gana yung ating mga bahay. And also, parang bonding na din sa ating mga pamilya. Yun din yung advantage itong pandemic. Pero syempre, mas maganda pag mawala itong virus na ito kasi para at least makapagtrabaho at ang hirap kasi i-adapt yung new normal na tinatawag kasi ang daming sinusunod. Pero in fairness nakakatulong din kasi personal hygiene din kasi yung ina-atake ng ating syempre alcohol tayo everyday, tapos wearing mask, ganun. So, yun lang, mag-iingat lang tayo palagi and we should follow the protocols ng ating mga government kasi it is for our own good din naman po ito. Thank you so much.